Hello, what's up mga kumari kuntigang? Here we do rituals and lucky charms. And for those of you just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you'll keep updated whenever I post my new videos. It's me, Rico Mori, and welcome back to my channel, Mabuhay. For today's video po mga kumari kuntigang, ito. Tayo ngayon ay pag-uusapan naman isang napaka-interesting na bagay na ito po'y nagiging dahilan kaya tayo po ay napakabilis na inaabatan ng unti-unting pagkasira ng ating mga kaswertihan sa ating mga tahanan. Yung mga sinasabing negatibong enerhiya ay sumasalakay sa atin at yan nga po ang nagbibigay sa atin ng mga misfortune sa buhay kapag ka ang mga bagay-bagay na ito ay ginagawa po natin lagi sa ating mga tahanan. Meron palang ganun. Merong ganun ha, kumari kuntigang, at yan po ang ating isa-isahin ngayon. Tayo po'y magbibigay ngayon ng iba't ibang mga paniniwala na may kaugnayan po sa pamahiin ng ating mga matatandang mga inuno na yun na nga, nagiging dahilan daw po na tayo ay kaya minamalas. Tayo ay minamalas. Ang lamok naman dito, dire. Napakaraming lamok kasi tayo po kasi hama kumari kuntigang, dito naman po sa gubat-gubat. Kaya lang nakakatakot nga itong background ko kasi puno na naman ng akasya. Ayan, tandaan nyo ba itong puno ng akasya ito? Nako, ako'y kinukulagan ha, makumari kuntigang kasi parang there's something about Mary. Parang kanina pa may nagmamatyag sa akin dito sa likod. Tingnan nyo ba mga kumari kuntigang, ano napansin nyo? Parang there's something nga dito May nararamdaman kasi ko kanina pa. Parang may nanonood sa akin dito. Kasi palubog na po kasi ang araw ha, makumari kuntigang, ano ba oras na? Nako, 6 o'clock na pala ng hapon. Nako, ako'y mawawalan na ng araw. Kaya bilisan na natin to ha, makumari kuntigang, at baka ako'y malubugan na nga ng araw, hindi ko pa matapos yung vlog na to. So yun na nga, ano ba yung mga sinasabing mga bagay-bagay na yan, sinasabi ng ating matatandang maynuno na nagiging dahilan kaya tayo po'y sinasalakay lagi ng mga negativities na nagbibigay nga sa atin ng mga misfortune sa buhay. Yung mga kamalasan baga, marami yan ha, makumari kuntigang, at magbibigay lang po ako ng ilan ba? 8. So ano ba yung mga yan? Number 1. Yan. Sa umaga po, ito po'y baka na-overlook nyo po, baka ito po'y nagagawa po ninyo. Isa po ito sa mga nagiging dahilan kaya kayo po nakaka-encounter lagi ng mga misfortune sa buhay kapag ginagawa nyo po ito. Yung kapag kayo po'y gumigising sa umaga, iniiwanan nyo po ang inyo pong mga higaan na hindi nyo man lamang iniinis o inaayos. Yung mga pinaghinigan nyo. Yung pinaghinigan nyo po ha, makumari kuntigang, dapat po yan ay nililinis natin. Inaayos natin yan bago tayo lumayas ng kwarto natin pagka tayo gumising sa umaga. Dapat po maayos po yan na iiwanan po natin para pagbalik natin sa gabi, pag matutulog ulit tayo, positive yung aura. Kasi ang sama naman ha, makumari kuntigang, pag gising nyo parang tumalo na agad kayo tapos dire-diretso na kayo, lumayas na kayo tapos kinahapunan sa gabi, pagdating nyo, yung kung ano yung iniwan nyo, ganun na itsura niya. Parang ang pangit ha, makumari kuntigang, at yan daw po sa paniniwala na ating matatandang maynuno, isa po yung nagiging dahilan ng kamalasan. Ganun ba? Opo ha, makumari kuntigang. Pangalawa, ang mga iniiwan ng mga pinagkainan sa lababo, hindi rin po maganda. Kapag kayo po'y lumapyok. Kumain. Pagka kayo po ay kumain, tapos kayo po ay lalayas ng bahay po ninyo, siguraduhin nyo po muna na ang mga pinagkainan po ninyo ay huhugasan po ninyo, liligpitin po ninyo, huwag yung iiwanan sa lababo na nakatambak at hindi hinuhugasan. Lalong-lalo na po kung ito po yung gagawin po ninyo sa gabi. Kapag kayo matutulog, tapos kinabukasan yung nahuhugasan, nako, malas na malas yan ha, makumari kuntigang. Iwasan nyo pong gagawin niya kasi negative po yun. Kung kayo po ay mag-iiwan ng mga maruruming mga pinagkainan. So yun po ang number 2. Number 3 po ha, makumari kuntigang, baka ginagawa nyo rin po ito. Yung pong pagpuputol ng mga hook po ninyo, lalong-lalo na po sa gabi, lalong-lalo na po kapag kayo po ay nakahiga na sa kamakaman nyo. Bakit? Kasi negative po yan. Di ba na-share ko na po yan dati sa inyo na kapag kayo daw po ay nagpuputol ng kuko, malas po yan. Kasi parang yan daw po ang nagiging dahilan o parang hinihiling daw po natin na mamatay na ang ating mga magulang, lalong-lalo na po ang ina natin, yung nanay natin. Talaga ba? Totoo po yan, mga kumari kuntigang. Kaya
wag na wag niyo pong gagawin yan. Ang pagpuputol ng manghok, kukunin niyo lalong-lalo na po sa gabi. So, yun po ang number 3, ha, mga kumari kong tigang. Ang number 4 naman po, ha, mga kumari kong tigang, ito po yung na-share ko na po sa reels natin, sa short video natin. Baka kayo po na iiwanan nyo po o nahahayaan nyo po ang inyong pong mabasurahan, umaawas at napupuno. Yung hindi nyo man lamang inaayos o tinatanggal, punong-puno na, apaw-apaw na. Alam nyo po ba, yan po ang inihikayat po niyan, yung clog energy, stagnant energy po, na nakakapagdulot nga sa atin ng mas nasabing mga kamalasan sa bahay natin. Kapag puno na po yung mga basura po ninyo, yung basurahan po ninyo, dapat po yan po pinagtatatanggal nyo na, ha, mga kumari kong tigang. Dapat po, ibalot nyo na yan sa isang garbage bag, tapos ilabas nyo po yun ng bahay po nyo. Pero iwasan nyo po maglabas ng basura tuwing gabi. Negative po yun, ha, mga kumari kong tigang. So, yun po ang number 4. Ang number 5 naman po, ha, mga kumari kong tigang. Kayo po ba'y naliligo sa gabi? Naliligo ba kayo sa gabi? Aba, ako naliligo ako sa gabi. Bago matulog. Pero alam nyo po ba, ha, mga kumari kong tigang, na may mga paniniwala po ang ating mga matatandang maynuno na hindi daw po dapat tayo naliligo kapag lumubog ng araw, lalong-lalo na kapag pumatak na daw po ang alas 6 ng gabi. Paano? Di maligo kayo mga alas 4 pa lang, mga 5:30. Pagka alas 6 na, huwag na kayo maliligo kasi yan daw po yung nakakahikayat naman po ng iba't ibang mga karamdaman ng katawan, sakit. Kaya kayo minsan, kababata nyo pa kung ano-ano nararamdaman po nyo kasi kayo paligo daw kayo sa gabi, sabi ng matatanda. Pero ako, bakit ba? Ako'y tumanda na ng ganito, ako'y gabi-gabi talagang naliligo ako kasi maalinsangan. Hindi naman ako makakatulog ng mga na hindi naliligo. Abay, yung lating-latikan ng pawis, tapos mahihiga ka, tapos hindi ka man lamang naligo, tapos galing ka pa sa labas. Aba, hindi aari sa akin yung gano'n, ha, mga kumari ko yan. Basta't ako, kailangan, naliligo talaga ako sa gabi. Kaya lang, ang sinasabi ng matatanda, aga-agahan nyo daw po. Kasi yan daw po, nakakahikayat naman daw po yan ng negative energy ng mga karamdaman, sakit-sakit, ha, mga kumari kong tigang. Ganun pala. Oo po, ha, mga kumari kong tigang. So, yun po ang isa pa. Ang isa pa po, ha, mga kumari kong tigang, kasama natin to, yung pinaka-classic sa lahat at talagang totoong-totoo po ito. Wag na wag po kayo, ha, mga kumari kong tigang, na magwawalis sa gabi. Kayo ba'y ginagawa nyo yan? Ako, never po, ha, mga kumari kong tigang. Hindi po talaga ako nagwawalis, kahit sa umaga. Leche. Totoo po yan, ha, mga kumari kong tigang, yung sinasabi ng matatanda na iwasan nyo po ang pagwawalis ng gabi, lalong-lalo na pag kayo po magwawalis papalabas ng pintuan. Kung magwawalis na po kayo, dapat papasok. Tapos yung basura po niyo, hindi nyo itataboy sa pintuan. Dapat yan po daw, idadakotin nyo sa loob ng bahay po ninyo. O itatabi nyo muna sa isang sulok bago nyo ilalabas kinabukasan. Kasi yan to talagang classic na classic yan. Talagang totoong-totoo po yan. Yan po ang nagiging dahilan kaya mabilis na nauubusan kayo ng pera. Yung grasya. Opo, ha, mga kumari kong tigang, kaya iwasan nyo yan. Isa pa, kung kayo po halimbawa ay nagluluto, magsasaing kayo, wag na wag nyo pong hahayaan, ha, mga kumari kong tigang, na inyo pong mga panakalan ng bigasan ay nakataob. Namatay na. Lobat. Hindi pa pala. Ano ba? 2% na lang. So, yun po, ha, mga kumari kong tigang, iwasan nyo po na inyo pong mga takalan, na inyo pong mabigasan, ay iiwanan nyo pong nakataob na walang laman. Dapat daw po, kung kayo po magsasaing, magluluto po kayo, ang mga takalan ng mga bigasan po niyo, yung panakal nyo, yung cup, dapat po, naandyan yan, may laman, iiwanan nyo siya may laman, at nakatayo. Ayan yung mga kuliglig. Ako po, kasi nag-im na talaga, ha, mga kumari kong tigang, may ilaw pa ba ako? So, yun po, ha, mga kumari kong tigang, pang ilan na ba? Pang-anim na ata yun eh. At ang isa pa po, ha, mga kumari kong tigang, yung pinaka-worst sa lahat, wag na wag daw po kayong maglalabas ng basura sa gabi. At ang pinaka-worst po sa lahat, ha, mga kumari kong tigang, isa pa po to. Wag na wag nyo po itong gagawin, ha, mga kumari kong tigang, na kayo po'y mag-iiwan ng mga sapatos po ninyo sa labas ng pintuan po ninyo. Halimbawa, kayo po galing sa labas, tapos umuwi na kayo. Tatanggalin yung sapatos nyo sa labas ng bahay nyo, sa may terrace, iiwanan nyo yung mga hinubad yung sapatos. Huwag nyo pong iiwanan yan. Ipasok nyo po yan, ilagay nyo po yan sa likod ng bahay po nyo. Pero wag na po doon sa harapan ng pintuan, kasi negative din po yun. Dapat po meron kayong designated na lugar na pinaglalagyan po ng mga sapatos na hinubad po ninyo sa gabi. Tapos, ang gagamitin nyo sa loob, yung pambahay lang. Ganon. Kasi negative po, ha, mga kumari kong tigang, na iiwanan natin ng ating mga sapatos o mga tsinelas natin. Lobat na ng atin. Ano ba yan?
Bakit nalulubat ka? Ah? Kasi negative po yun, ha, mga kumari kong tigang. At ang isa pa po, ha, mga kumari kong tigang, yung hindi rin po dapat ginagawa sa lahat, ha, mga kumari kong tigang. At ang panghuli po, ha, mga kumari kong tigang, yung lagi ko pong pinaalala sa inyo, na wag nyo pong gagawin kasi marami pong nagdidiskusyon kasi dito tungkol po sa bagay na ito. Marami kasing umaangal dito at marami nagko-comment. Yung pong sinasabing hindi daw po kainaman ang paglalabas sa gabi. Kasi issue kasi yan mga kumari kong tigang. Marami kasi ang nag-comment dyan tungkol sa sinasabing paniniwala niya sa pamahiin nga ng paglalabas sa gabi. Kasi alam niyo po ba na sinasabi nga ng matatandang maninuno, hindi daw po kainaman kapag tayo po maglalabas sa gabi, tapos yung nilabhan natin, isasampay natin sa labas at iiwanan natin siya sa serenuhan. Yung iwanan natin sila ng overnight sa labas. Kasi alam niyo po ba, ang nagiging dahilan din po niyan, health issues, yung karamdaman natin. Kayo po yung madaling magkasakit, kung ano-anong na-acquire yung mga masakit-sakit sa katawan. Kapag kayo po, lagi nyo pinupugigin na kayo po naglalabas sa gabi, tapos iniiwanan nyo po yan na nakabuyang-yang, nakasabit o nakasampay sa labas sa serenuhan. Tapos isa rin po yung nagiging dahilan kaya kayo po mabilis na uubos ang pera po ninyo. Yung kahit kayo po malalaki ang kinikita po ninyo, lagi na lamang said at nauubos agad-agad. Marami kayong mga pinagkakagastusan, pinagbabayaran kasi mahilig po kayong maglabas sa gabi. Negative po yun, ha, mga kumari kong tigang. Kaya tigilan nyo yan. Paano kung, kasi sabi ng iba, paano kung gabi daw po lang merong tubig? Doon lang daw po sila may time. Saka iba kasi nagtatrabaho. Pag umuwi sila ng bahay, doon pa lang sila nakakapaglaba. Tapos yung iba naman, mga yung nasa abroad, OFW, tapos yun lang daw po talaga ang time nila. Sa gabi lang daw po sila naglalaba. Ang sabi ko naman po, sige, kung yan po lang ang oras po ninyo na maglaba, gawin nyo kung gusto nyo. Pero, sinasabi nga sa inyo, bahala na kayo ang mag-suffer sa consequences. Lagi ko sinasabi yan, ha, mga kumari ko diyan. Kasi may options naman kayo na pwede kayo maglabas sa gabi kung gusto nyo. Pwede naman po sa umaga. Pwede naman nyo. Mas maganda nga sa umaga Yung bang madaling araw, bago kayo umalis ng bahay po ninyo, isa lang yun na sa washing. Tapos ilang minuto lang naman yan, mga 30 minutes, di tapos na yon. Idadryan nyo yun, isampay nyo na. Tapos pagbalik nyo sa hapon, galing ka sa office, tuyo na yun. Di ba? Kaysa naman sa gabi, kaya anong amoy noon? Amoy luom pa yun. Tapos hindi naaarawan. Tapos yun na nga, kasi nga, may mga sinasabi nga, yung mga elemento daw na nasa labas, yan daw po ay minamaldisyon na nila yun nga, yung mga elemento, kaya tayo nga daw po nakaka-acquire na kung ano-anong mga karamdaman, sakit-sakit sa katawan. Kasi maaring yan daw, yun nang bigyan ng yung mga nasa labas, yung mga espiritu o mga elementals na naan dyan, minamaldisyon na nila yan para kayo po magkasakit. Alam niyo po ba yung kiyawa? Yan, ilang beses ko na pong na-discuss yan na makumakikitigang. Yung kiyawa po sa babae po yan, sakit sa babae po yan, yung po parang ovary cancer. Yung parang cyst kasi yan yung parang sa ovary po yun, na lumalaki yung ovary nyo, nagkakaroon ng parang buhay na dugo. Kiyawa ang tawag doon na matatanda. Alam niyo po ang nagiging dahilan yan, yung mga panty nyo, iniiwanan nyo nakasampay sa labas, tapos naseserenuhan sa gabi. Isa po yan, kaya kayo nagkakaroon po ng kiyawa. Yung parang buhay na dugo, akala nyo buntis kayo, lumalaki ang tiyan po nyo, pero parang cyst po yun, ovarian cyst. Ganun pala. Wala akong ovarian cyst. Kasi malaki lang po talaga yung tiyan ko kasi mahilig ako sa kanin. Mahilig lang ako kumain, ha? Excuse me, no? Hindi ako naglalabas sa gabi. Hindi ako naglalagay ng mga panty ko dyan sa sampayan. So, yun po, makabalik ko tigang. Yan po ilan lamang sa mga sinasabing mga paniniwala na ating matatandang maninuno na hindi daw po kainaman na ginagawa natin tuwing gabi kasi yan po yung maaaring makahikayat nga po ng mga sinasabing mga negativities na maaaring magbigay sa atin ng mga misfortune sa buhay natin, mga kamalasan na siyempre ayaw natin. Kayo gusto nyo ba yun? Ako ayoko yun, hamak kumari kong tigang. So sundin nyo na lang po yan. Pero sabi nga po, hamak kumari kong tigang, kung kayo na po hindi na po naniniwala sa mga gantong mga usapin at gantong paniniwala ng ating mga ninuno noong araw, i-disregard nyo na lang yan. Pero, like ko sinasabi sa inyo, wala nang po mawawala kung ito po ay ating susundin at susubukan. Kasi malayo, yan po ang makatulong po sa inyo para kayo naman po makaiwas sa mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaari sumalakay nga sa inyo. At sabi ko nga sa inyo,
Do it at your own risk. Bahala na po kayo ang mag-suffer sa consequences kung gagawin niyo po yan. Aha. So, yun po mga kumari kong tigang. Sana po may napunan pa sa mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. Bye mga kumari kong tigang. Ika na, nakakatakot na dito. Para may kapre. Para may nanonood sa akin ditong kapre. Leche. Let's go. Let's go na. Kinukulagan ako dito eh. Naku po, tignan nyo naman ang puno na to. Nakakatakot. Laking-laki eh. Sige na, mga kumari kong tigang. At gabi na.